Ba't mo ninanakaw yung metro, kuya? Ang lakas naman ng loob mo. Tay, kunin mo yung susi. Tagasan ka, kuya? Ano ka, magdanakaw? May baby kami! May baby ako! Wala akong utang sa Meralco! Sir! I don't know this man! He removed our electricity! Oh my God! Oh my God! Umani ng matinding reaksyon online ang viral video kung saan makikitang pilit na tinatanggal ng isang lalaki ang metro ng kuryente ng isang residente sa Eastwood Residences sa Rodriguez, Rizal. Kahit malinaw na tumututol ang may-ari at wala umanong maipakitang dokumento ang naturang individual, sa kabila ng paulit-ulit na pagpigil at pakiusap ng isang babae, tila bingi ang lalaking ito habang pilit nitong tinatanggal ang metro ng kuryente. Kahit sinabi na ng babae na may sanggol siya sa loob ng bahay at wala siyang anumang utang sa Meralco, hindi pa rin ito natinag. Giit pa ng lalaki, inutusan lang daw siya. Ngunit lingid sa kaalaman ng babae ay ninanakawan na pala siya nito ng harap-harapan. Sino nagutos sa'yo? Ang binigay po sa akin na bill taga-Batasan po, Juliet C. Labajo. Ayan po, binigay sa akin. Tagasan ka, kuya? Ano ka, magdanakaw? Ba't mo ninanakaw yung metro, kuya? Ang lakas naman ng loob mo. Maya-maya lumabas ang kanyang kapitbahay na foreigner kaya agad niya itong tinawag. Sir! I don't know this man! He removed our electricity! Oh my God! Oh my God! Oh my God! Call the police, sir! Please, sir! Ate, tinanggal yung metro namin! May baby ako! I have a baby! Sige po, babalik pa ako. Pumutok na po! From Meralco? Grab lang po. Hindi! He's not in the Meralco. Hindi po siya employee ng Meralco. Binigay niya po sa aking bill ito, yung taga Batasan daw po. Dahil sa insidenteng ito, agad naglabas ng babala ang Meralco. Ayon sa kanilang opisyal, si Joe Saldarriaga, mabilis na rumesponde ang kanilang team para ayusin ang metro at maibalik ang supply ng kuryente sa apektadong bahay. Sa ngayon, nakikipag-ugnayan na rin ang Meralco sa mga autoridad para matukoy kung sino ang nasa likod ng insidente at kung may pananagutan ang sangkot dito. Giit ng kumpanya, ang mga lehitimong tauhan at kontraktor nila ay laging nakauniporme, may dalang opisyal na dokumento tulad ng field order at gumagamit ng sasakyang may malinaw na pagkakakilanlan. Paalala nila sa publiko, maging mapagmatyag at huwag basta papayag na galawin ang inyong metro o linya ng kuryente kung walang sapat na patunay ng autorisasyon. Hinihikayat din ang lahat na agad i-report ang anumang kahina-hinalang kilos sa Meralco o sa kinauukulang ahensya. Tiniyak naman ng kumpanya na patuloy silang makikipagtulungan sa mga autoridad upang maprotektahan ang publiko laban sa mga ganitong uri ng panlilinlang. Nagbigay na ng pahayag ang babaeng biktima sa viral na insidente ng umano'y ilegal na pagtanggal ng metro ng kuryente sa Eastwood Residences sa Rodriguez, Rizal. Ayon sa kanya, wala siyang anumang kakilala o koneksyon sa lalaking kumuha ng kanilang metro. Kinumpirma rin umano na hindi empleyado o kontraktor ng Meralco ang naturang individual at kasalukuyan ng nagsasagawa ng sariling investigasyon ang legal team ng kumpanya upang matukoy ang responsable at ito ay papanagutin sa batas. Dagdag pa ng biktima, kahit ano pa ang dahilan o kung may nag-utos man sa lalaki, hindi umano dapat ginalaw ang metro dahil ito ay itinuturing na pag-aari ng Meralco. Sa ngayon, hindi pa nahuhuli ang suspect. Nilinaw rin ng babae na hindi totoo ang kumakalat na aligasyon online na hindi siya nagbabayad ng renta. Ayon sa kanya, sila ay renter ng bahay at mayroon pa silang natitirang deposit kaya wala umanong basehan ang mga akusasyon laban sa kanya. Sa kabila ng insidente, tiniyak ng Meralco na papalitan ang nasirang metro at agad naman na ibalik ang kanilang supply ng kuryente kinabukasan. Nagpasalamat din ang biktima sa Meralco sa kanilang Homeowners Association, barangay, pulisya at sa mga taong nagpakita ng suporta at malasakit sa kanya at sa kanyang pamilya. Ayon pa sa kanya, mas pinili niyang unahin ang kaligtasan ng kanyang mga anak kaysa harapin ang lalaki, lalo na't may hawak itong screwdriver noong insidente. Dagdag niya, mahalaga rin ang video na kanyang nakuha dahil ito ang nagsilbing ebidensya sa nangyaring insidente. Sa ngayon, patuloy ang investigasyon ng mga autoridad habang umaasa ang biktima na agad mahuhuli ang responsable